So ito na mga kabatid, nako, Vice President Sara Duterte, mga kababayan, sinupalpal mga kabatid ni PCO Attorney Claire Castro. Matapos pong magpakalat mga kababayan, itong si Vice President Sara Duterte ng isang napakalaking fake news mga kabatid, sa harapan pa mismo mga kababayan ng mga media. Nako mga kababayan, ano bang nangyari dito sa ating Vice Presidente mga kabatid? Biruin mo, Vice President ka, pero ikaw pa mismo ang number 1 na pinanggagalingan ngayon ng maling impormasyon. Kaya itong si Attorney Claire Castro mga kababayan, hindi na po nakatiis mga kabatid noong tanungin siya ng mga taga-media sa kanyang press con at diretsahang tinabla, no? Diretsahan pong dinibang mga kababayan itong si Vice President Sara Duterte. Pero bago ang lahat mga kabatid, One Talk PH nga pala, nagbabalik po para sa panibagong update. Inaanyayahan ko po ang lahat ng ating mga viewers dyan na hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo at i-turn on nyo na rin mga kababayan ang ating notification bell para ma-notify po kayo mga kabatid every time na may ina-upload tayong bagong video dito sa ating YouTube channel. And please lang guys, no, paki-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So wag na nating patagalin to mga kababayan, panoorin muna natin ang balita at bigyan natin ng ating opinion at reaction. Nung nagkaroon ng malaking sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa overdose, at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Lisa Marcos. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady. Una-una mga kapatid, mali po yung term, no, na ibinunyag. Dahil nga mga kababayan, itong sinasabi ni Sara Duterte dito ay unconfirmed po ito mga kapatid na balita di umano, di ba? Wala pong konfirmasyon mga kababayan, no, sa balitang ito na pinapakalat ni Sara Duterte na totoo ngang may involvement itong si First Lady Araneta Marcos mga kapatid sa nangyari doon, no, sa anak ng may-ari ng Rustans na si Paulo doon sa US, na kung saan mga kababayan ay nagkaroon nga daw po ng overdose sa ipinagbabawal na pulburon. So mali yung term mga kapatid, ano, i-correct lang natin itong sinasabi dito ng UNTV na kinumpirma, no, kinumpirma ni ibinunyag ni Vice President Sara Duterte, no, itong involvement ni First Lady. Kasi hindi mo pwedeng sabihing ibinunyag yan mga kababayan, kasi when you say ibinunyag mga kapatid, ibig sabihin yan confirmed, no? Hindi ko naman sinasabing fake news tong UNTV, pero siguro nagkamali lang sila sa kanilang choice of words, no? Hindi po tama ang salitang ibinunyag dahil unconfirmed po mga kababayan itong mga pinapakalat ngayon na impormasyon ni Sara Duterte tuloy. First Lady Lisa Araneta Marcos sa isang kaso ng overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Ang tanong dyan, saan yung police report na sinasabi nyo? 'Di ba? Walang police report mga kapatid. Puro lang sila aligasyon mga kababayan, pero wala po silang pinapakitang dokumento, no, na magpapatunay mga kababayan na nandoon nga, no, itong si First Lady Liza Araneta Marcos, 'di ba? Puro pa lang sila mga kababayan, hearsay, 'di ba? Kahit nga sa bansang Amerika mga kapatid, hindi po ito nabalita, 'di ba? So ngayon mga kababayan, ibig sabihin kung wala kang ebidensya, no, kahit dokumento man lang na galing doon sa police sa US na nag-assist dito sa nasabing issue na ito, no, ibig sabihin niya mga kababayan, fake news po 'yan, no? Wala kang basihan, wala kang patunay na nandun nga, no, involved nga si First Lady Lisa Araneta Marcos sa sinasabi mong issue na 'yan, ano, na pinapakalat mo. Tuloy. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng unang ginang. Another fake news yan mga kapatid, no? Dahil wala pa si Marcos sa Malacanang mga kababayan,
talagang tinatrabaho na po ng mga kalaban sa politika itong si Digong, mga kapatid, at sinisikap talaga nila na mapahuli itong si former President Duterte at mapanagot doon sa kanyang ginawang AJK, mga kababayan, under his administration. Fake news na naman yan, mga kababayan. Ano ba itong si Sara, mga kapatid? Diyosa ng fake news. Tuloy. Nung nagkaroon na overdose at merong namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila na dinukot si Pangulong Duterte. Una-una, BP, asan mo na yung police report na sinasabi mo? 'Di ba? Asan mo na yung police report? Bakit walang nilalabas, no? Kahit sa mga media ng US, bakit walang nilalabas sa mga ganyang police report na 'yan? 'Di ba? Pangalawa, Vice President Sara Duterte, hindi po 'yan totoo yung sinasabi mo, no, na after lumabas yung nasabing issue, after lumabas yung nasabing involvement ni First Lady, ginawang panakipbutas yung pagpapadampot kay former President Duterte. Even si former President Duterte, mga kababayan, alam na po niya, no, na meron na pong warrant galing sa ICC, mga kapatid, na isi-serve sa kanya sa Pilipinas. 'Di ba? Alam na ni Digong. In fact, mga kababayan, challenge pa ni Duterte ang ICC. 'Di ba? Kaya walang katotohanan yan, mga kapatid, na ginawang panakipbutas, no? Ginawang panakipbutas yung pag-aresto kay former President Duterte, mga kapatid, doon sa sinasabing issue na kinasasangkutan, mga kababayan, di umano ni First Lady Liza Araneta Marcos. Tuloy. Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ka ngayon, Vice President? Nasa bansa na, no, si F.L. Liza bago arestuhin ang iyong ama na si former President Duterte dahil sa kanyang ginawang dahil sa kanyang ginawang kabulasugan ng kanyang administrasyon. 'Di ba? Ito pa, mga kababayan, may isusunod bang patunay diyan si Attorney Claire Castro, mga kapatid? Pakinggan nyo. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte. So isang araw ang pagitan, mga kababayan, no? Isang araw po ang pagitan, mga kapatid. 'Di ba? Ang ibig sabihin niyan, mga kababayan, fake news si Sara. 'Di ba? Kasi ang sabi ni Sara, mga kababayan, no? Ang sabi ni Sara Duterte, ginawang panakipbutas daw yung pag-aresto ng kanyang ama. March 10 pa lang nandito na si F.L. Liza sa Pilipinas. Kasi nga ang pinapalabas nila, mga kababayan, ito daw si F.L. Liza, mga kapatid, naka-hold daw doon sa US. 'Di ba? Naka-hold daw doon sa US, mga kababayan. March 10 pa lang nandito na si F.L. Liza bago hulihin ang iyong ama. No, hindi pa nangyari ang pagdampot kay former President Duterte, si F.L. Liza nakalapag na sa Pilipinas. Tuloy. Sa ICC. Papaano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Paano yan? Diba? Madam Vice President, paano mo yan ngayon i-debunk? No? March 10 dumating si F.L. Liza, diba? Doon pa lang mali ka na. Pangalawa, March 11, no, the same day na dinampol si Tatay Digong, no, si F.L. Liza, mga kababayan, kasama po ang mga head ng Girl Scout of the Philippines. Diba? Diba, mga kapatid? Diyan pa lang debunk na, mga kababayan merong patunay, no? Yung mga Girl Scout, diba? Pwede yung tanungin yan kung duda kayo. Ganon lang kasimple yun. So dito pa lang, mga kababayan, durog na, no? Durog na si Sara Duterte, mga kapatid. Tuloy. Ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Dagdag pa ni Yusek Castro,
Malinaw Ano? na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Wala talagang basihan, 'di ba? Walang basihan, walang legal basis mga kapatid. Yung kanilang pinapakalat na di umano involved itong si F. Elisa doon sa overdose issue, no, ng anak ng Rustans na si Paulo. 'Di ba? Mga kababayan, ganon lang kasimple yun intindihin mga kapatid. No? Pag walang ebidensya, 'di ba? Yan lahat ng sinasabi nyo ay pawang chismis lamang. 'Di ba? Fake news 'yan. Oh, hindi nyo kayang patunayan eh. Kahit ni isa sa kanila mga kababayan na nag-aakusa kay F. Elisa mga kapatid, walang maipakitang dokumento, no, doon sa sinasabi ng mga police report na 'yan. Wala silang mailabas na dokumento mga kababayan. 'Di ba? Puro lang sila aligasyon mga kapatid, at dapat doon sa nagpakalat, sa nasabing fake news na 'yan, yung kalbo na sino ba 'yon? No, na nagpapakilala na meron dang connection doon sa US government, 'di ba? Dapat doon mga kababayan ipa-deport po 'yon, no? Para imbestigahan dito sa Pilipinas kasi 'yun yung source nila mga kapatid, no? 'Yun yung source ni Sara Duterte at nila Maharlika at ng iba pang mga vloggers. 'Di ba? Naniwala sila mga kababayan sa isa lamang kwento. 'Di ba? Na walang basihan, walang dokumentong nagpapatunay mga kapatid. Ganun sila kawalang utak mga kababayan. Daloy. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan, sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Ayon, Sara. 'Di ba? Ang problema mo lang dito sa mga Marcos, bakit mo dinadamay ang Girl Scout of the Philippines? 'Di ba? Yang aligasyon mong yan, Vice President Sara Duterte, naiinsulto ang Girl Scout of the Philippines. Kasi nga, 'di ba? Kasama nila si F. Elisa noong time na damputin yung ang iyong ama. 'Di ba? Oh. Pinasisinungalingan mo sila sa sinasabi mong 'yan para lang i-stress out yung iyong naratibo na di umano'y involved si F. Elisa doon sa inyong kwento. 'Di ba? Yun mga kababayan. So dito mga kapatid, tama naman si Atty. Claire Castro. Iniinsulto ni Vice President Sara Duterte ang Girl Scout of the Philippines. Tuloy. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Nako, mga kababayan. Ang tanong na Atty. Claire Castro mga kapatid, dapat pa bang pagkatiwalaan ang ating Vice Presidente? Well, ako mga kababayan, matagal na pong walang tiwala sa Vice Presidente. No, doon pa lang sa kanyang confidential funds mga kapatid, wala na. Sablay na. No, sablay na si Sara Duterte. Gumamit pa siya ng mga napakaraming mga imbentong pangalan mga kababayan. 'Di ba? Kasi nga mga kapatid, ang totoong malinis na empleyado ng gobyerno, no, ang totoong malinis na leader, 'di ba? Wala kang dapat katakutan, no? Wala kang dapat katakutan, dapat handa kang humarap lagi sa lahat ng mga pagdinig. Pero pag ikaw, no, nagtatago na sa mga pagdinig na kung saan iniimbestigahan na, no, ang iyong paglustay ng pera ng galing sa kaban ng bayan, iba po ang ibig sabihin niya mga kababayan. Ibig sabihin niyan mga kapatid, meron kang tinatagong sikreto, no? Ibig sabihin mga kababayan, meron kang anomalya, no, na ginawa doon sa pera, no, na ibinigay ng gobyerno sa iyo na para sana sa taong bayan, 'di ba? Ganon lang kasimple yon mga kababayan. Ngayon mga kapatid, kung ako ang tatanungin, dapat pa bang magkatiwalaan si BP Inday? No way. Huwag na kayong magtiwala kay Vice President Sara Duterte. Dito pa lang ngayon mga kababayan, sa kanyang mga fabricated na ginagawang issue para pagtakpan lang yung kanyang kapatid mga kababayan. Wala pa po siyang hawak na ebidensya mga kapatid. No, puro lang hearsay mga kababayan, wala pong basihan. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yon. Kaya dito pa lang mga kapatid, sa isyong ito, hindi na po credible ang pagkatao ni Vice President Sara Duterte. Tuloy. Dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente?
kung sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Biruin mo, Vice President ka, tapos ikaw mismo, ang binanggagalingan ng fake news, mga kapatid. Anong klaseng vice presidente ka? Di ba, mga kababayan? Pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa ating gobyerno yan, mga kapatid, sa ating bansa. Yan ang nagiging source of fake news ngayon, mga kababayan. Hindi man lang binigyan ng hustisya, mga kapatid, ang Office of the Vice President. Talagang niyurak-yurakan ni Sara Duterte, mga kababayan, yung kanyang opisina, ang opisina ng Vice Presidente, mga kapatid. Grabe na itong si Sara, mga kababayan. Kaya humanda talaga ito, mga kapatid, si Vice President Sara Duterte. After ng election na ito, mga kababayan, doon na magsisimula yung kanyang penitensya, mga kapatid, dahil sisimula na rin po yung hearing sa kanyang impeachment. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content, mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike na rin, mga kababayan, yung ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.